Sabay sa kick-off ng campaign period ang pagbabaklas sa mga illegal na campaign materials. May paalala rin ng COMELEC sa mga maglalagay ng campaign materials sa mga pampublikong sasakyan. May report si Sandra Aguinaldo. Campaign posters na nakakabit sa poste o kawad ng kuryente ang pinuntirya ng COMELEC sa pagsisimula ng kampanya ngayong araw. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa pagbabaklas ng mga illegal campaign posters sa Maynila. Sa Quezon City, gumamit na ng hagdan para alisin ang mga poster na wala sa tamang lugar. Kinalawit ang mga nakasabit sa poste. Umabot sa 6 na truck ang binaklas na campaign posters. Paano naman ang mga naglalakihang billboard ng mga kandidato sa EDSA? Sabi ng COMELEC, hindi nila pwedeng baklasin ang mga ito dahil nasa private property. Pero ibang usapin daw yung mga nasa pampasaherong bus. The fact ng isang entity ay kumukuha ng prangkisa, nagiging public kasi ang isang entity. So, hindi nila pwede i-claim na sila ay purely private property. Private sila, tama, may nagmamayari, pero naging public po kasi ang nature ng mga bus na ito. Pinagbabaklas din ang campaign materials na wala sa common poster area sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Iloilo City at Bacolod City. Hindi muna ginalaw ang mga campaign materials ng mga lokal na kandidato dahil March 28 pa ang simula ng kanilang campaign period. Pero pwede raw itong tanggalin ng local government units alinsunod sa kani-kanilang ordinansa. Git ng COMELEC, hindi na uubra ang argumentong pakana ng kalaban sa politika ang illegal na campaign materials. Kapag lagi na lang natin na papayagan yung kanilang argumento na hindi kami nagkabit, supporters namin na nagkabit o kalaban natin na nagkabit, lahat na lang hindi namin matatanggal o lahat na lang makakasuhan. Itatago muna ng COMELEC ang mga nakolektang poster na posibleng magamit na ebidensya laban sa kandidato. Maaari silang maharap sa election offense at disqualification. Kaya dapat daw kusa na lang sumunod sa regulasyon ang mga kandidato. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.